Dalawang batang babae ang biglang nawala sa isang tahimik na lugar. At habang nawawala ang oras, isang ama ang napilitang gumawa ng isang bagay na hindi niya kailanmang dapat gawin. Dahil minsan, ang paghahanap ng katotohanan ay may kapalit. Ito ang kwento ng pelikulang Prisoners. Sa isang tahimik na bayan sa Pennsylvania, nagtipon ang dalawang pamilya para sa Thanksgiving. Masaya ang lahat hanggang sa biglang mawala ang dalawang batang babae, Anna Dover at Joy Birch. Huling nakita ang mga bata habang naglalaro malapit sa isang abandoned RV. Dad, there's this RV and they were playing on it. We thought there was someone inside. Dahil dito, agad na tinawag ang pulisiya. Ang kaso ay hinawakan ni Detective Lucky, isang tahimik ngunit matalinong investigador. Hindi nagtagal, natuntun niya ang RV at inaresto ang lalaking nasa loob nito. Hey, I see you in there. Show me both your hands right now. Hey, I see you in there. Show me your hands! Si Alex Jones. Ngunit sa investigasyon, napag-alaman na si Alex ay may mababang IQ at tila hindi kayang magplano ng ganitong krimen. Wala ring sapat na ebidensya laban sa kanya, kaya napilitan ng pulisiya na siya ay palayain. Sa kabilang banda, patuloy ang paghahanap ng tulong ng mga volunteers. Ngunit para kay Keller Dover, ama ni Anna, hindi iyon I sapat. don't understand what any of this means. They said he ran. They said he tried to get away. I don't understand why he would try to run away. Naniniwala siyang si Alex ang may kasalanan. At bago pa ito tuluyang makaayos, may binitawang salita si Alex. Hindi sila umiyak hanggang sa umalis ako. They didn't cry until I left. What did you say? Dito tuluyang nagbago ang lahat. Sa sobrang desperasyon, inabangan ni Keller si Alex at kinidnap niya ito. Dinala sa isang abandonadong gusali. Doon nagsimula ang isang madilim na lihim. Shit, man, this ain't right. I mean, what if you're wrong? No, what if you're wrong? What if you only heard what you wanted to hear? What if... Tinorture niya si Alex upang pilitin itong magsalita. Sa tulong ni Franklin, ama ni Joy, sinubukan nilang iligtas ang mga bata, kahit labag na sa batas ang kanilang ginagawa. Ngunit kalaunan, nalaman ito ng pamilya ni Franklin. Help me. Nancy! Habang nangyayari ang lahat ng ito, patuloy ang investigasyon ni Detective Lucky sa paghahanap niya ng mga posibleng lead. Napunta siya sa bahay ng isang pari. Doon, may natuklasan siyang isang nakatagong basement at sa loob nito tumambad ang isang nakakakilabot na eksena. Isang bangkay ng lalaki, nakagapos at naaagnas. Ayon sa pari, ang lalaking iyon ay umamin na nakapatay ng maraming bata bilang bahagi umano ng kanyang sariling gyera laban sa Diyos. He said he took them in daylight, sometimes more than one child at a time. He said he had a family. Samantala, nagdaos ng candle vigil ang community para sa mga nawawalang bata. Sa gitna ng investigasyon, napansin ni Loki ang isang misteryosong lalaki. Sinubukan niyang habulin, ngulit ito ay nakatakas. Hey, what the fuck? Hey, get off! Habang patuloy ang investigasyon, may isang misteryosong lalaking napansin. Isang taong palihim na gumagala at pumapasok sa iba't ibang bahay, tila naghahanap ng susunod na mabibiktima. Isa na rito ang bahay ni na Franklin. Eliza? Honey? Yeah, fuck you both. Next time you plan on leaving me here alone, maybe you could try at least telling me where you're going. At maging ang bahay ni Keller ay pinasok din. Samantala, patuloy pa rin si Keller sa kanyang lihim, ang walang tigil na pagpapahirap kay Alex upang makuha
ang katotohanan. Where is your husband, Mrs. Dover? I was gonna ask you, he's been out searching with the police for Anna, which you should be doing right now. Isang araw, sinundan ni Detective Loki si Keller at muntik na niyang matuklasan ang itinatagong ginagawa nila kay Alex. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, naputol ang kanyang investigasyon dahil sa isang tawag. The guy that you were looking for was just here. He saw me watching him and ran. You get a plate? Kalaunan, sa tulong ng isang saksi, natukoy at agad na nahuli ang misteryosong lalaki. Sa pagpasok nila sa bahay nito, tumambad ang isang nakakakilabot na eksena. Mga kahon na naglalaman ng dugong damit ng mga bata, mga ahas at mga pader na puno ng maze drawings. Okay, well, if you can't make a positive idea of any of these photographs, I'm gonna need her to come in and take a look at them. Samantala, labis na nasaktan si Keller nang makita niya ang litrato ng medyas ni Anna na may dugo. Para sa kanya, malino na patunay ito na nasa panganib ang kanyang anak. Sa sobrang galit at desperasyon, sinisi niya si Detective Loki na sa halip daw na hanapin ng kanyang anak ay sinayang lamang ang oras sa pagsunod sa kanya. Habang patuloy na nauubos ang oras, unti-unti ring nauubos ang pasensya ni Loki. Dahil dito, pinilit niyang paaminin ang suspect. Ngulit sa sobrang tindi ng kanyang galit, agad siyang pinigilan ng kanyang mga kasamahan. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, inagaw ng suspect ang baril ng isang pulis. At bago pa siya makapagsalita, bigla itong nagpakamatay. Habang lumalala ang sitwasyon, patuloy na tinutorture ni Keller si Alex. Sa isang sandali, nabanggit ni Alex ang tungkol sa isang maze. Dito nagsimulang magdugtong-dugtong ang mga piraso ng puzzle para kay Loki. It's the face. What maze? Sa isang sandali, nabanggit ni Alex ang tungkol sa isang maze. Dahil dito, sinubukan ni Keller na maghanap ng sagot sa bahay ng tiyahin ni Alex. Tinanong niya ito tungkol sa maze, ngulit wala siyang nakuha ni anumang impormasyon. Samantala, sa istasyon, hindi maalis sa isip ni Detective Loki ang nangyari. Paulit-ulit niyang iniisip ang maze drawings at ang medalyon na may parehong simbolo. Dito niya napagtanto na may mas malalim na koneksyon ang lahat. Taylor drew this. It's a map to the bodies. It's a map to the bodies. And we found the same design on a pendant that we pulled off that corpse the other day. There's a connection. Hindi nagtagal, may ilang bangkay ang nadiskubre. At sa wakas, natagpuan si Joy. Buhay, ngunit lubhang traumatized. Ngunit si Anna, wala pa rin. Sa isang mahalagang sandali, sinabi ni Joy kay Keller, "Nandun ka." Isang misteryosong pahiwatig na lalong nagpalala sa sitwasyon. And I said, nobody's allowed in that room but her family. Hey, where you going? Keller? Hey, where's he going? Biglang nagmamadaling umalis si Keller mula sa ospital. Napansin ito ni Detective Loki at agad siyang sumunod. Ngunit sa kanyang pagsunod, napunta si Loki sa isang abandonadong gusali kung saan niya natagpuan si Alex, buhay, ngunit halos hindi na makagalaw. Samantala, si Keller ay dumiretso sa bahay ng tiyahin ni Alex, si Holly Jones, upang hanapin ang kanyang anak. I know they were here. Put your hands on your head and turn around. Do it. Dito lumabas ang nakakakilabot na katotohanan. Si Holly at ang kanyang asawa ay dating kumikidnap ng mga bata bilang bahagi ng kanilang tinatawag na War Against God. Ginagawa nila ito upang sirain ang pananampalataya ng ibang tao, pamamagitan ng sakit at pagkawala. At si Alex ay isa sa kanilang mga unang biktima.
Habang hinahanap ni Keller ang kanyang anak, nahuli siya ni Holly at ikinulong sa isang nakatagong hukay. Anna! Sa loob nito, natagpuan niya ang isang bagay, ang whistle ng kanyang anak. Samantala, dumating si Detective Loki sa bahay ni Holly. Nakita niya itong sinusubukang patayin si Anna. Sa huling sandali, binaril niya si Holly at nailigtas si Anna kahit siya ay nasugatan sa ulo. Dinala sa ospital si Anna at siya ay ligtas na. Kasama rin si Joy na unti-unting nakakabawi. Ngunit si Keller ay naiwan sa ilalim ng lupa, hindi pa rin natatagpuan. Habang iniimbestigahan ni Loki ang lugar, may narinig siyang mahina, isang tunog ng whistle. Iniwan ang lahat sa isang tanong. Mahahanap pa kaya si Keller bago tuluyang mahuli ang lahat? At dito, nagtatapos ang kwento ng pelikulang Prisoners. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang movie recaps.